Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now, in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away, one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. Good evening, brothers and sisters. Good evening, brothers and sisters. Batiin niyo muna yung katabi niyo. Sabihin mo, "Good evening, brother. Good evening, sister." Yan. And happy Sunday of Lent. No? Fifth Sunday na tayo. No? And according to some tradition, no, dito sinisimula na takpan yung mga imahen. No? And depende sa parish priests, of course, sa mga bisya. Pero alam niyo po, in our gospel today, we will talk about two things. First of all, about the woman. Woman, I can hardly express. Sinong woman dito? Walang sinabing pangalan. Hindi po ba? But many, especially si Ka Freddy, yung "Magdalena, ikaw ay sawing palad." Kinokonek itong babaeng ito kay Mary Magdalene. Siguro yung iba sa inyo nakapanood ng Passion of Christ. Sino ba dito nakapanood ng Passion of Christ ni Mel Gibson? So dun din, kasama na ako. Doon din, kinonek according sa vision ni St. Catherine Emmerich, yung mga missionaries na saint, na itong adulterous woman
at si Mary Magdalene ay iisa. Pero sa totoo lang po, no, ayon sa mga scholar, biblical scholar, hindi po totoo. No? There are many Mary Magdalene. There are many Mary in the life of Jesus. What is sure about Magdalene is that she is possessed of many devils, but it is not, attested or confirmed na si Mary Magdalene yung babae dito sa gospel. At the same time, Mary Magdalene is not also the sister of Lazarus and Martha. No? Hindi parehas o hindi iisang tao lang, no? Yung si Mary Magdalene at si Mary na kapatid ni Lazarus at ni Martha, no? Na mga BFF ng ating Panginoong Jesucristo, no? Mga best friend ni Jesus, ni Lord, no? And of course, iba rin yung babae na naghugas ng paa ni Lord ng pabango. Naalala ninyo, Mary din yun ang pangalan nun. Pero in some way, itong Mary na nagpahid ng kanyang buhok dun sa paa ni Jesus ay connected sa kapatid ni Martha and ni Lazarus. So, alam niyo po, bagamat iba yung babae dito sa gospel, sa sinasabing Magdalena, what we know is that he was caught committing adultery. Ibig sabihin, talagang huling-huli siya na gumagawa ng kalaswaan, adulterous, no? And alam niyo po, kung ikaw mahuli ka mismo sa akto, ay supposed to be dapat kang nung time na yun, meron yung tinatawag na death penalty, no? By stoning, no? Alam niyo bang ginagawa sa pag-stone sa mga babae? Akala niyo binabato lang, hindi. No? Ang ginagawa minsan sa iba, binabaon muna sa lupa hanggang dito. No? Ulo lang ang makikita at yung mga tao may mga batong malalaki. Yun ang ipupukpok. Diba? So, wala kang kawala. No? Talagang, kumbaga, basag yung iyong bungo, no? Kapag ikaw ay binato ng panahon iyon. And yet, we will go to the other part of the gospel. And what it is, Jesus bent down. Alam nyo, kung nagbabasa kayo ng Bible, and I will tell you, never did Jesus roll. No? Wala kayong mababasa sa Biblia na nagsulat si Jesus. Dito lang sa time na ito sa Gospel ni St. John. At saan nagsulat si Lord? Sa Poponban ba? Nalala ko yung dalawang mag-ama, no? Sabi nung bata, Tay, may exam kami. Sabi nung tatay, ano ngayon? Tay, bili mo ako ng kopombang. Anong kopombang? Ito Sabi nung tatay, talaga tong anak ko, hindi nag-aaral. Hindi yan kopombang. Yan, tay. Bomb paper. Parehas pa nang ginagawa yung tatay. Bomb paper daw. Yung isa naman, coupon bomb. Pero alam niyo po, hindi natin alam kung ano yung sinulat ni Jesus sa ground. Malalaman natin doon sa consequence ng kanyang pagsusulat. Why?
Kasi, no? Si Lord, tumayo siya at sabi niya, "Let the one among you without sin be the first to throw a stone at her." Yun pa lang, magkakaroon na tayo ng idea. Hindi po ba? Bakit? Kasi tumayo si Lord, sabi ni Lord, okay. Sabi niyo, batuhin siya. Okay. Sabi niya, tumayo siya pagkatapos niya magsulat. Sabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan ang siyang unang bumato? At siya ay nagsulat uli sa ground. No? So, kung kayo ay magaling na parang Sherlock Holmes, kilala niyo si Sherlock Holmes, yung detective, siguro dun pa lang sa word na yun, meron na kayong idea kung ano yung possible na sinulat ni Jesus. Bakit? Kasi pagbalik niya, ano nangyari? One by one, nag-alisan yung mga tao. At alam niyo, there was a beautiful reflection on this by Bishop Fulton Sheen. Blessed Bishop Fulton Sheen. At anong sabi ni Blessed Bishop Fulton Sheen? Para sa kanya, alam niyo, kung ano yung sinulat ni Jesus doon sa lupa. Sabi niya, isa-isang isinulat ni Lord ang kasalanan ng bawat isang nandoon. No? Sabi niya, ikaw, chismosa. Ikaw, marites. Ikaw, sinungaling. No? Ikaw, magnanakaw. No? So, lahat ng nandoon isinulat ni Lord. May araw pa nga. No? May araw pa. Ikaw, nakikiapid. Ikaw, sinulat ni Lord ang kasalanan ng bawat isang nandoon. No? Kaya nga tingnan niyo, di ba? Sabi ni Lord, sinong walang kasalanan ang siyang unang bumato. At sinulat ni Lord. Lahat silang nandoon, kasama na yung mga, lalong-lalo na yung mga matatanda. No? Mas marami silang nagawa na kasalanan. Kaya, hindi ba, sabi dito, kung nakikinig kayo mabuti, beginning with the elders. No? Nauna yung mga senior. Bakit? Sila yung maraming sinulat ni Lord ang kasalanan. Alam niyo po, napakagandang reflection ito sa atin. No? Na minsan tayo, nakatuon tayo sa kasalanan ng iba. Nakakalimutan natin yung ating sariling pagkukulang. No? Madali tayong mag-judge. Patayin na yan, gumawa ng masama yan, drug addict yan, barilin yan. Kita nyo, lahat ngayon, init ng ulo. Nung kailan lang, ewan ko kung narinig niyo yung balita na yun, nag-away lang doon sa bandang Antipolo yata yun, binugbog lang yung nakasakay sa SUV ng dalawang nakamotor. Anong ginawa? Ayun, naglabas ng baril, binaril, bang, patay. Kita yan. Init ng ulo. Lahat gustong gumanti. Walang gustong magpatawad. Walang gustong umunawa. Gusto lahat para tayong matatapang lahat. Atapang mga tao, aputol na kamay, hindi atakbo. No? Feeling natin, mga matatapang tayo. Walang gusto sa ating umunawa at walang gustong magbigay ng habag at awa. No? Kita niyo, nangyayari.
At alam niyo, nangyari pa doon sa insidente, dahil sa pagbaril niya doon sa nakamotor, nabaril din yung kanyang sariling girlfriend. Buti, hindi namatay. No? Kita niyo? Init ng ulo. No? Condemnation sa ating kapwa. No? Wala ba silang karapatan magbago? No? Minsan, pinuputol na natin yung karapatan ng isang taong magbago. Ang nasa atin lang, sa ating isip at puso ay, sabi nga ni Jimmy Santos, mag-giant over them. Ano yung mag-giant? Maghiganti sa kanila. Giant over them. Yun ba? Yun bang turo ni Kristo? Is it the teaching of Christ na kapag ka pinatay ka, patayin mo rin, binugbog ka, bugbugin mo rin, sinapak ka, sapakin mo rin? Is that the teaching of Christ? At yan bang ituturo nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? Uy anak, pag minura ka, murangin mo rin ha. Anak, pag ikaw'y sinuntok, suntukin mo lang ha. Is that a Christian way to do it? Parents, teachers, grandparents, is that what Jesus teaches us? No, of course not. Kasi alam niyo, it is easy to condemn others. Sabihin pa nung isa, collateral damage lang naman yun. Collateral damage lang yung pagpatay. Is it justifiable? Alam niyo po, no? Kung ganyan ang mangyayari sa atin, ang mag-aari sa ating bansa ay yung tinatawag na law of the jungle. Ano yung law of the jungle? Matira ang matibay. No? Matira ang malakas, matira ang malaki ang pangil. No? Gusto niyo bang mangyari yan, brothers and sisters? Matutuwa ba kayo na ang pamilya niyo nag-aaway? Na kapag nagalit ang anak sa tatay, sasampalin na lang. Nagalit ang nanay sa anak, tatadyakan na lang, sisipain na lang. Is that good? Is that a beautiful example to behold? Of course not. Yun ba ang turo ni Jesus? Hindi. Sana bago natin i-condemn yung ating kapwa, tingnan muna natin yung sarili natin. Malinis ba ako? Am I clean? Am I immaculate enough to condemn others? Of course not. Brothers and sisters. Kita nyo ang ano ni Lord? Kung tutusin, alam din ni Jesus na yung babae yun ay gumawa ng kasalanan. Pero at the end, anong sabi ng, what did Jesus say at the end to her? Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore. Kita niya? Siguro kung kakanta pa si Lord, kinantahan niya, one more chance, ta-ta-ta-ta, one more chance. Jesus gave her another chance. Ikaw, kapatid, ako, binibigyan ba natin ang chance sa yung ating kapwa na magbago? Do we give chance to others to convert, to be converted, to change for the better? O baka kagad na tayong sumusuko. Wala na yan. Wala nang pag-asang magbago yan.
salbahe na yan, pasaway yan. Wala na. If that is what we tell our brothers and sisters, hindi mangyayari. They will not change. No? But if we believe in that person, that he can change, sooner or later, he will change. No? Naalala niyo yung si Saint Maria Goretti. No? Si Saint Maria Goretti, alam niyo po, ito yung batang babae na sinubukang i-rape. No? At dahil nanlaban siya, alam niyo yung ginawa nung gusto mong rape sa kanya, sinaksak siya. No? Pero alam niyo, no? Bago siya bawian ng buhay sa ospital, itong si Saint Maria Goretti, no? Sabi niya, isa lang ang laging namumutawi sa kanyang bibig. Alam niyo pa anong sabi niya? Pinapatawad ko siya, pinapatawad ko siya. Mahal siya ng Diyos, pinapatawad ko siya. Kita niyo? Sinaksak na siya. Gusto siyang gasahin, pero pagpapatawad pa rin ang namutawi sa kanyang bibig. At alam niyo nangyari doon sa lalaki na sumaksak sa kanya. No? Yung lalaki, no? Nakulong siya, pero pinanindigan niya. At nang siya lumabas, no? Pumasok siya sa kumbento, naging religious siya, naging tertiary siya, naging Franciscan siya. Ito, dahil sa dasal ni Saint Maria Goretti. Kapatid, alam ko mahirap. Sabihin mo, Father, madali lang yung magsalita kasi, alam ko, masakit, mahirap, magpatawad dun sa mga tao, dun sa mga sa tingin mo ay maitim na yung buto. No? Alam ko. Pero alalahanin mo at alalahanin ko na meron pa rin Diyos. Ulitin ko, alalahanin mo at alalahanin ko na meron pa rin Diyos. At siya ang nakakakita sa ginagawa mo. Darating ang Panginoon, darating ang panahon, siya naman ang huhusga sa iyo. Tandaan niyo. Siya naman ang huhusga sa iyo. At doon, anong sasabihin mo sa Kanya? Sabi ni Lord, no? Patatawarin ko ang nagpatawad sa kanyang kapwa. Mamahalin ko ang mga taong nagmahal sa kanyang kapwa. Ang takalang ginamit mo sa iba, ang siyang takalang gagamitin sa iyo ng Diyos.